Patuloy pa rin sa pagtanggap ng surrender feelers ang militar mula sa New People's Army na nais magbalik loob sa pamahalaan. Samantala, halos 42 milyong pisong revolutionary tax na kolekta ng NPA. Ang mga balita mula sa lalawigan niyahatid ni Julius Disamburon. Patuloy ang militar sa pagtanggap ng mga surrender feelers mula sa komunistang grupong New People's Army at ilan sa mga ito ay mula sa lalawigan ng Hilagang Mindanao. Matapos maaresto ang mag-asawang leader ng NPA na sina Benito at Wilma Tiamzon sa Cebu hanggang dalhin sila sa Campo Crame at maging ang pagsuko ng higit 70 miyembro ng rebeldeng grupo sa Cagayan de Oro. Ito ay isang law enforcement operation sa dapat natin tandaan na mandate na law enforcement at the Philippine National Police at AFP. I-acto natin itong pag-aaresto sa kanila. Kinumpirma ngayon ni 4th Infantry Division Commander Major General Ricardo na maraming rebelde ang nagdanais ng mamuhay ng normal upang umiwas na sa kaguluhan at mamuhay kasama na lang ang kanila mga pamilya. Naghahangad ang ilan sa mga ito na magbalik loob na at hindi natugisin pa ng pamahalaan. Imbes na balat baril ang hawakan, sila'y gagawa ng paraan para magkaroon ng kabuhayan. Pero ayon sa militar, hindi pa din magtatapos ang kanilang operasyon, bagkus lalo pa nila itong paiigtingin. May ilan kasi mga rebelde na nanatili pa din sa mga liblib at bulubunduking mga lugar. Samantala, kasabay ng ginanap na Peace and Order Council meeting sa rehiyon ng Mindanao, inanunsyo ni 57th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Nori Binluan na umaabot na sa halos 42 milyong pisong revolutionary tax o tribute tax ang nakokolekta ng New People's Army mula sa mga residente, politiko, opisyal at negosyante ng North Cotabato. Ilan sa mga bayan ng Antipas, Arakan, Magpet, Makilala, Kidapawan City at President Roxas ang nakuhanan ng rebeldeng grupo. Karamihan din dito ay sinisigil na 50 sentimong halaga sa sakang nagtatanim ng goma. Pangunahing dahilan ng pangungolektang ito ng grupo ay bilang pondo sa kanilang kasuotan, sapatos at minsan sa kanilang makakain. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.